Agad atong paminawon si Pakpakan na to usab ug paminawon nato Senator Raul Lambino. Sir. Thank you for coming. Maraming salamat. Thank you. Daghang salamat, Mayor Baste. Pasensya na po at medyo late po ako dumating kasi pagkalapag ko sa airport kanina, mga 5:30, diretso po ako sa Kalinan. At nakakumit po kasi ako doon sa mga farmers sa Kalinan, yung mga nag-aalaga ng mga punong kahoy at mga durian. Dahil ako po ang tumulong po para magkaroon ng market ang durian sa China. Alam po yan ni Mr. John Tan at saka yung mga ibang mga durian growers dito. Ako po kasi ang chairman ng Association for Philippines-China Understanding. 52 years na po itong organization na ito ng hangad ay magkaroon ng mapayapang ugnayan ang Pilipinas at ang China na hindi magkaroon ng gera. Kanya nga po, nung panahon po ni Tatay Digong, nung ako po ay kanyang hinirang bilang kanyang presidential advisor for Northern Luzon, alam nyo naman po yung Northern Luzon, Ilocano area po yan. At ginawa rin po niya akong Chief Executive Officer at Administrator ng Cagayan Special Economic Zone Authority. Pero isa po sa aking assignment ay makapagbukas ng bagong market of Philippine products in Asia and in China. Kaya po ako ay mapursige na binuksan natin yung market ng durian sa China. Ako yung kauna-unahang salesman ng durian sa China. At dinala ko po ay mga 2 container ng durian galing kay Mr. John Tan. Nakasama ko siya ngayong gabi. Wala pang 3 oras na, binta ko na lahat yung durian ng Davao kasi iba po yung lasa ng durian ng Davao compared sa ibang durian. Kanya lamang yung ugnayan ng Pilipinas at China ngayon ay malamig. Ewan ko ba kung bakit ganon. Kasi sabi nila, tayo raw na mga pro-Duterte, Tatay Digong daw, BP Sara, Mayor Baste, lahat ng pro-Duterte ay pro-China. Ang totoo po, tayo ay pro-Pilipino. Hindi po natin kailangan ang gera. Kaya po, minabuti kong pumunta ngayon sa Davao City dahil po primarily sa mga farmers po dito sa Davao Region. Yung akin pong mga ibang mga kasamahang mga senatorial candidates, nandoon po sila sa Southern Leyte. Ang Southern Leyte, alam naman po natin, yan po yung birthplace ni Tatay Digong, hindi po ba? Pero nakiusap ako sa kanila na hindi ako makakasama sa Southern Leyte dahil nakakumit po akong pupunta dito sa Davao Region. Ngayong araw na ito, hanggang sa April 25, andito po ako sa Mindanao. Muli, Mayor Baste, maraming salamat sa iyong pagsuporta sa Team Duterte, PDP Laban. At kung meron pang idadagdag na 2, bahala na po kayo doon kung sino. Hindi ko po alam kasi kung sino. Basta yung bilin po sa amin ni Tatay Digong nung nasa Hong Kong kami nung March 9, 10 po yung sinabi po niya sa amin. At isa po ako sa kanyang napili at nag-iisang Ilocano po na kandidato ni Tatay Digong. Sabi nila, doon sa amin sa Ilocos Region, bakit yang si Lambino? Ilocano yan. Bakit niya hindi suportahan si Marcos? Alam po ninyo, noong panahon ni Tatay Digong, karamihan ng kanyang cabinet members, mga Ilocano. Defense Secretary Delfin Lorenzana, Ilocano. National Security Advisor General Jun Esperon, Ilocano. Transportation Secretary Art Tugadi, Ilocano. Labor Secretary Bebot Bello, Ilocano. TESDA Director General Sid La Peña, Ilocano. At marami pa pong iba. At isa po ako doon.
Lahat po kaming tunay na Ilocano. Hindi po kami traidor. Hindi po kami nang iiwan ng kasama. Andyan pa rin po kami kay Tatay Digong. Pero yung hindi tunay na Ilocano at hindi siya marunong magsalita ng salita namin, siya ang nakalimot. Siya ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Tuwang-tuwa kami nung si Tatay Digong, siya lang ang presidente na isinugal niya yung kanyang political capital. Walang naging presidente na gustong palibing yung ama ng presidenteng ito. Takot sila lahat ipalibing sa libingan ng mga bayani. Pero sabi ni Tatay Digong, tapusin na natin yung istorya na yan na nagkawatak-watak ang Pilipino. Ipalibing natin yan kasi naging presidente yan, naging sundalo yan. Kaya pinalibing ang tatay doon sa libingan ng mga bayani. Pero anong isinukli nitong anak na nakaupo ngayon? Hindi namin po matatanggap kaming tunay na Ilocano yung ganong klaseng trabaho o ganong klaseng estelo. Kaya dito po ako, humihingi ng paumanhin po sa inyo sa ginawa ng isang hindi tunay na Ilocano. Nabudol po kami. Tulad po ng karamihang Pilipino nabudol. Ngayong araw na ito, sinisimulan na naman nila yung pambubudol. Andon sila sa Bisaya ngayon. Sabi nila, magbibigay sila ng 20 pesos, 1 kilong bigas. Bakit? Yung mga Bisaya ba matakaw sa bigas? Di ba? Ang kinakain natin sa Bisaya mais, kamote, isda, karne. Sabi ko, dalhin niyo yung 20 pesos na bigas doon sa Maynila at sa Luzon. Tignan ko, isang araw ubos na kaagad yan. Pero yon ang totoo. Lahat tumaas na sa loob ng 2 kalahating taon na paninilbihan nila. Tumaas ang lahat ng presyo ng bilihin. Tumaas ang krimen. Tumaas ang droga. Tumaas ang walang trabaho. Tumaas na lahat. Tumaas din ang approval rating ni BP Sara, hindi ba? Iisa lang ang bumaba, ang kanyang approval at trust rating, sadsad na nandyan na sa lupa. Kaya naisipan nila, mamigay sila ng ilang sakong bigas na tigbi 20 pesos at doon pinili sa Cebu. Sabi ko, dalhin nyo yung bigas sa Maynila at sa Luzon. Ubos lahat yung 20 pesos na bigas dyan kung imbak man po yan ng NFA. Alam po nyo, galit na galit sila sa akin. Ako lamang daw po ang senatorial candidate ni Tatay Digong na ang lakas kong magsabi ng katotohanan. Sabi nila, fake news daw. Kaya dinimanda po nila ako, 3 na po yung demanda ko ngayon. Dahil lang sa pagtatanggol kay Tatay Digong. Idinimanda nila ako ng inciting to sedition daw kasi nung March 11, nung kanilang hinuli si Tatay Digong at ikinulong doon sa Villamor Air Base, kasama ko si Attorney Bobet Torion. At habang nag-uusap kami, merong tumawag sa kanya, in-speakerphone niya yung kanyang telepono. Sabi niya, Attorney, makukuha natin yung TRO. Mapipirmahan yung TRO ngayon. So lahat kami excited. Sino bang hindi magiging excited na makuha yung TRO para hindi po nila maibiyahit, maisurrender si Tatay Digong? Hindi namin tinapos yung hapunan. Attorney Torion, ako at saka si Philip Salvador tumayo doon sa restaurant, doon sa may Resource World. Kanya-kanya kaming sakayan at pumunta kami sa Supreme Court para i-verify kung meron nga pong TRO o wala. Ako naman po, dahil nakikita ko na yung daming tao doon sa Maynila, doon sa may Villamor Air Base area, na pwedeng magkagulo. Kaya sabi ko, hintayin ninyo, baka makuha natin yung TRO. At meron na raw TRO na nilabas ang Supreme Court. Fake news daw po yun. Dahil hindi nga po lumabas ang TRO. Idinimanda po ako ngayon.
ng inciting to sedition using a platform in order to misinform, disinform, or propagate fake news. NBI ang nagdemanda sa akin sa Department of Justice. Sinampahan na rin ako ng disbarment sa IBP. At meron din po pa akong sasagutin sa Supreme Court. Pinag-show cause order ako. Sasagutin ko yan next week. Katatanggap ko lang kahapon yung order. Ano ang tugon ko sa kanila? Kung si Tatay Digong nga, sabi niya, harapin ko lahat kung ano man ang kanilang paratang sa akin. Sabi niya doon sa Hong Kong, nakahanda akong magpakulong o kaya gurgurin nila ako. Sabi pa ni Tatay Digong. Tulad ni Tatay Digong, kami po na kanyang naging cabinet members, handa rin po kaming magpakulong o kaya magbuwis ng buhay para sa bayang Pilipinas, para sa mamayang Pilipino, para kay Tatay Digong at para kay BP Sara. Sabi nila yung si Lambino, ang dami niyang alam. Kasi ako nagsasabi na pagkatapos ng halalan na ito, mawawala yung mga congressmen sa June 30. Lahat ng kanilang ginawa, mag-uumpisa na naman sa simula. So yung kanilang ginawang impeachment na kanila pong ifinile sa Senado, nakabinbin pa yon, pending. Ibig pong sabihin yan, trabahong hindi po nila natapos. Kaya pa bang tapusin yan ng susunod na Kongreso ng Pilipinas? Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede. Pero ano ang gusto nilang mangyari ngayon? Sabi ng Senate President at yung mga ibang mga senador, pwede. Itutuloy natin yung impeachment trial sa Senado. Dahil ang gusto nila, i-convict nila si BP Sara at tuluyan siyang ma-disqualify sa pagkandidato bilang Pangulo sa 2028 dahil takot sila kay BP Sara. Sabi rin ng mga ibang kandidato na senador, yung mga nasa kabilang partido, wala raw silang komento tungkol po dyan sa impeachment dahil malamang sila raw ay magiging huwes pagdating ng impeachment trial. Ano ang posisyon ng inyo pong kaibigang Attorney Lambino? Tinuro ko po yung saligang batas ng mahigit 25 taon sa kolehiyo. Naging political law, remedial law reviewer po ako sa College of Law. Pinag-aralan ko yung sistema ng Pilipinas at sistema ng Amerika. Sa Amerika, ang mga senador 100. Every 2 years, nagkakaroon ng eleksyon ng mga senador. 33 senators or 34 senators ang ini-elect nila every 2 years. Ibig sabihin noon, ganun din ang mga congressmen. Doon sa Amerika, 2 taon lang ang termino ng mga congressmen. Every 2 years, nag-i-elect sila ng kanilang mga congressmen. So every 2 years, nawawala ang Kongreso ng Amerika, yung House of Representatives. Pero tuloy-tuloy ang Senado ng Amerika kasi mayroong maiiwang 66 or 67 senators who can continue the pending matters in the Senate. Hindi po dito sa Pilipinas under the 1987 Constitution dahil 12 senador every 3 years mawawala. Hindi pwede yung maiwang 12 senador ay magpatuloy ng kanilang trabaho because the Senate, while it is a continuing institution or a body, it does not, however, the power to continue transacting business pursuant to its rules of procedure. Kaya sabi ko, yung impeachment ni BP Sara, hindi pwedeng ipagpatuloy yan after this Congress. Ayaw nila yung isang Raul Lambino na mananalo na senador. Kaya ako po'y tinitira ngayon. Lahat po ng propaganda laban sa akin dyan sa Luzon, ako po ang tinatarget ng mga kalaban po natin. Pero sabi ko, hindi ako patitinag. Hindi ako nangampanya magmula noong Oktubre hanggang February 11. Sabi ko, nag-file ako noong October 6. Actually, wala ako sa Pilipinas nung aking certificate of candidacy ay final sa COMELEC. Dahil nung September 24, tumawag po sa akin si A.S. Mijaldea, sabi niya sa akin, ni Secretary Bingbong,
Raul, sabi ni Mayor, sama ka sa 6 na kandidato ng PDP Laban. Eh sabi ko, boss, wag naman. Mission impossible yan. Wala akong tsansang manalo. Hindi naman ako artista. Hindi naman ako entertainer. Hindi naman ako media. Hindi ako kilala ng taong bayan. At wala rin akong pera na pangampanya. Sabi ni Bibing, hindi, sabi ni Mayor, takbo ka. Mananalo ka. Boss, imposible yan. Impossible dream yan. Mission impossible yan. Sabi niya sa akin, bakit? Di ba? Idolo mo si Tom Cruise. Kung mission impossible yan, pwedeng maging posible yan. So October 6, napilitan akong mag-file. Iniwanan ko yung certificate of candidacy ko at sa certificate of nomination ng PDP Laban sa aking abogado. At October 6, final niya. Ayaw ng aking pamilya, asawa at 3 anak. Yung anak ko po ay siyang incumbent vice governor ngayon sa Pangasinan. Sabi ng anak ko, pangatlong termino na po niya ngayon. Last term po niya ito kung mananalo siya. Sabi niya pa, huwag ka nang pumasok sa politika. Sabi ko, wala akong magawa. Kasi nakakahiya kay Tatay Digong. Nakakahiya sa PDP Laban. Yung 2 anak kong abogada, babae, galit. Sabi nila, matanda ka na eh. Hindi ka na bata at sigurado kakasuhan ka kung ano-anong inventong istorya na naman. Hindi kami nag-uusap ng 3 buwan. Hanggang matapos ang bagong taon. Tapos may mga kandidatong senador na nag-withdraw. Manong Chavit Singson nag-withdraw, Dr. Welyong nag-withdraw at mga iba pa. Sabi ko mag-withdraw na rin ako. Alam niyo sabi sa akin ng anak kong bunsong babae, pag ginawa mo yan, ikaw ay nakakahiya sa mga Duterte. Dahil ngayon galit na sa'yo ang mga Marcos, galit na sa'yo ang gobyerno, pag nag-withdraw ka, iiwanan mo ang mga Duterte at ang PDP Laban. Ngayong mag-uumpisa na yung kampanya, wala nang maniniwala sa'yo. So andito po ako ngayon.